Mga kwento ni Felmo. Napakaraming kwento patungkol sa kababalagan. Karamihan din sa mga ito, naglalaro sa isip natin ang sangkatutak na katanungan. Isan dito yung, totoo ba ito? Di ba nga mga kagiliw, yun ang unang papasok sa isip natin. Sa mga may karanasan naman at may karunungan, ang papasok sa isip ay, bakit ganon? Mapagpalang araw mga kagiliw, lalo na sa iyo Sir Seth. Naway paunlakan niyo sana ang ibabahagi kong kwento na nangyari noong dekada 80 na kung saan ito ang unang yugto ng kwento ng buhay ko. Na maliban sa puno ng kababalagan, may katatakutan din at kapupulutan niyo ng aral. Ako po si Amel. May edad na sa panahon ngayon. Pero noong kabataan ko pa, ang dami kong karanasan. Nung matuto ako ng karunungan ay namayagpag talaga ako noon. Sa natatandaan ko ay nasa edad 16 na taong gulang ako at nasa sekundarya pa lang. Namuhay kami ng payapa kasama ng pamilya ko sa lugar ng Rojas sa Isla ng Panay. Bugtong na anak lamang ako kasi nga ang nanay ko tinanggalan ng matres dulot ng may tumubong bukol doon. Etong tatay ko na si Gabul, napakabiyasa nito. Lahat ng mga bagay na may kinalaman sa karunungan, alam na alam. Maliban pa diyan, isang albularyo ang tatay Gabul. Ito ang nagdulot ng impluwensya sa akin kung bakit pinili ko na din na pasukin noon ang karunungan. Hindi naman ako hinadlangan. At sa panig naman ng nanay Mirna ko, ayos lamang sa kanya basta hindi lamang daw papabayaan ang pag-aaral ko noon. Alam mo Sir Seth, ngayon sa kasalukuyan, minsan ay napapaisip ako, bakit ang daming pinagdadaanan na mga gustong magkaroon ng karunungan? Kesyo nangungumpisal sa mahal na araw bago pa magdebosyon, may mga oras na nakatalaga para magkarga ng dasal at marami pang iba. Pero yung mga ganitong gawain ay mabisa naman talaga. Literal kasi na pagbubukas ito sa sarili para tanggapin ang basbas. Pero ako nun, hindi ako dumaan sa ganyan. Diretso lang, walang kaanik-anik. Basta, may sapat na paggabay sa akin ng tatay Gabul nun. At malalaman nyo ito sa kabuuan ng kwento. Nagsimula ako noong magtanong sa tatay kung ano ang pamamaraan niya sa panggagamot. Sinabi naman niya sa akin ang lahat at kung iisipin ay napakasimple lamang nito. Pero nung subukan kong gawin ay parang binagsakan ako ng malaking kampana. Bumigkas ako ng mga buhay na salita na hindi ko alam na may epekto pala ito sa katawan ko. Nakahanda pa noon ang lana para mahilot ko sana noon sa isang pasyente na ipinagkatiwala sa akin ni tatay pero hindi ko na ituloy yun dahil nga hindi ko talaga kinaya. Ayon naman kay tatay, indahin ko umano. Isipin kong wala lang. Huwag isiping masakit kasi nga mas malala ito. Sa susunod na araw ay isasama niya umano ako. Patitibayin niya umano ang katawan ko at pababasbasan nun. Wala akong alam kung saan niya ako dadalhin pero tumango ako noon at sinabing sasama ako. Ang pagkakaroon ng totoong karunungan, may epekto talaga sa katawan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga albularyo dyan na kung ano-ano na lamang ang ginagawa. Karamihan sa mga nagsasabi ng walang epekto. Peke. Baka ang simpleng lagnat nyo, kulam na base sa albularyo. Pababalikin kayo ng pababalikin pero biogesic lang palang gamot. Madaling araw ay ginising ako ng tatay. Kung hindi ako nagkakamali ay nasa 3:00 ata yun. Sobrang lamig pa dahil nga nasa liblib kami banda. Ang bahay namin ay gawa sa semento.
pero ang bubong nito ay pawid. Kwadrado yun na may maliit na beranda. Nasa dalisdis ng bundok ang tirahan na yon. May ilang mga kapitbahay kami, pero nasa itaas sila. Naroroon kasi sa taas ng kalsada. Tapos ang pinakababa ng bundok na yun ay ilog at may maliit na talon dito kung saan marami ang naliligo at naglalaba. Dahil sa sobrang pagmamadali ni tatay, hindi ko na naisuot ang tsinelas ko. Nagpapasuray-suray pa ako na animay lasing. Ikaw ba naman yung maalimpungatan, di ba? Ang problema dyan, manipis ang damit ko na para akong suman na nakayakap sa sarili. Mahamog pa tapos mamasa-masa ang mga damo na siyang mas lalong nagpalamig sa akin nun. Tay, saan ba tayo pupunta? Tanong ko. Ang sabi niya sa akin, malalaman ko daw kapag nakarating na kami. Hindi na lamang ako nagsalita pero ang layo na nang narating namin. Hindi ko pa naaabot ang lugar na ito ni minsan, maliban na lamang sa mga sandaling yon. Hanggang sa sinabi ng tatay na nasa una na ang pakay namin. Nakikita kong may bahay. Maliit at nakapatong yun sa isang espasyo sa gilid lamang din ng bundok. Ang tabi ng bahay na ito, mga ilang distansya, ay isang talon. Mataas na talon na hindi kagaya ng nasa baba ng lugar namin. Ang sabi noon ng tatay, nang makarating kami, basain ko daw ang sarili ko sa agos ng talon ng 1 oras. May sasadyain lang umano siya at babalikan niya ako noon. Kinikilig ako sa lamig habang minamasdan ng tubig. Alam kong sobrang lamig nito lalo pat madaling araw yon. Lumulutang pa sa uluhan ko noon ang hamog. Hindi ako nagreklamo pa. Tumango ako at doon pa lang ay umalis si tatay. Habang papalayo ito, nakikita kong patungo siya sa bahay ron. Ako naman dahil sa ayaw ko ang unti-unting pagbasa sa sarili ko. Kasi nga mangingilabot lamang ako sa lamig, ay dumiretso ako ng lusong. Una, wala pa. Karaniwang pakiramdam lamang sa katawan. Pero pag-ahon ko nun, pati ata yung yung kuwan, nabahag dahil nanonood talagang lamig sa katawan ko. Nagbabad ako ng 1 oras. Habang tumatagal ay parabang hindi ko na nararamdaman ang sarili ko nun. Animoy hindi na gumagana ang kaugatan ko, na siyang daluyan ng utos mula sa utak para kahit papano'y makaramdam man lamang ako ng panglalamig. Pero wala na. Nagmistulang manhid ako nun. Hanggang sa nakikita ko ng liwanag, doon ko palang narinig ang pagtawag ng tatay ko na umahon na raw ako nun. Nasilayan ko ang isang ubod na tandang lalaki na parabang mahigit 100 taon ng edad. May pagkakuba. Mahaba ang balbas at bigote. Pero panot yun. Ang sabi nito, ako na daw ba ang anak ni Tatay Gabul nun? Nakangisi yun habang umiiling. Dagdag pa nito ay nais ko ba daw tahakin ang landas ng tatay. Habang ang tatay ko naman ay tumango at sinabing, ako man nun nagpasya nun. Pababasbasan niya umano ako sana sa matandang nagngangalang Manong Ben. Para matanggap umano ng buo ang karunungan na walang iniinda sa katawan. Ay naman kay Manong Ben, kung sigurado daw ba si tatay, hindi biro umano ang taglay na kalaman ni tatay nun. Hindi ito umano magiging madali sa akin na parang sinasaktan lamang ako ng sarili kong ama. Alam ko po yun, Manong Ben. Katulad ng sinapit ko nun, ganun din yung sasapitin niya. Pero kapag nasanay na, tingin ko baliwala na lang sa kanya to eh. Malay nyo, iba yung kalalabasan. Mas maging malakas pa kaysa sa akin. Gaya ng sinabi ko ay Manong Ben ang pangalan ng matandang yon. Naiintindihan ko noon na itong matandang ito ay napakagaling. Kumbaga, kung gaano kabihasa si tatay, mas bihasa ito. Mahiya ba namang dito manggagaling ang basbas ko at hindi sa tatay ko noon?
Magpaganon pa man ay buo na ang pagpapasya ko noon. Alam ito ng tatay ko kaya kampante siyang sabihin ng lahat. Nakakamangha. Yung pagbabasa ko sa talon na yon, malaki ang naitulong sa akin. Para na lang akong wala nun. Kahit tapusin pa ako ng malamig na hangin, ay wala na akong nararamdamang panglalamig. Bagay na naintindihan ko kaagad ang konseptong nais gawin ng tatay Gabul sa akin. Ang pagpapatatag ng katawan. Maganda ang palibot ng bahay ni Manong Ben. Sobrang linis at ni ultimong ligaw na damo malapit doon ay hindi mo makikita. Maliban na lang sa paligid sa ilang distansya. Dahil mga puno na ito at pangpang. Napakasimple ng tirahan. Payapa ito, bungalo, gawa sa baliktaran na kawayan ng dingding. Habang yung bubungan naman ay dahon ng anahaw na nakahanay ng maayos. Napapaisip ako noon kung sino kaya ang bumuo nito katanda-tandaan ni Manong Ben noon. Inimbitahan ako ni Manong Ben na pumasok sa loob noon. Susunod na lamang umano siya. Nandyan naman umano ang mga apo niya sa loob. Sumunod ako hanggang sa ganon na lamang ang panlalaki ng mga mata ko dahil bumungad sa akin ang kaklase ko, sila Lona. Meron pang isang lalaki na mas matanda sa akin ng edad. Ang sabi nila Loma, kung ano ba daw ang sadya ko sa lugar. Kaagad naman akong sumagot na nagpapabasbas sa lolo niya. Tumango lamang sila Loma. Tapos kumuha ito ng batya na may lamang tubig at inilapag sa papag na kawayan. Nakaangat kasi bahagya ang sahig nun sa lupa. Yung tubig sa batya ay nilagyan niya ng langis. Ang sabi nila Loma, hubarin ko umano ang damit ko. Lahat-lahat at walang ititira. Napatanong ako kung bakit pero ang sinabi niya ay basta umano. Huwag na akong magreklamo pa. Lumapit sa akin yung isang lalaki. Nagpakilala ito sa pangalang Berto. Kapatid siya nila Loma at ang sabi ay may gagawin lamang sila Loma sa akin kaya hubarin ko na umano yon. Medyo nakakatawa ang tagpong yon. Kaklase ko sila Loma at kapag naghubad ako, makikita niyang lahat sa akin. Galit na galit yung sinabing hubarin ko umano. Seryoso siya. Hindi umano ako mababasbasan ng tama kung hindi ako huhubad ng damit. Hindi na lamang ako nagsalita nun. Hinubad ko ang damit ko sabay takip sa ano ko nun. Pinaupo ako ni Loma sa papag. Nagbasa siya ng tela doon sa tubig at pinahid niya ito sa katawan ko. Napapamura na lamang ako nun kasi nga walang ingat sa paggala ang kamay ni Loma. Hindi man lamang ito naaasiwa. Pinitik pa nito ang siko ko dahil may natatabunan na dapat niyang pahiran. Doon ay sinabi ko na sa kanya na ako na lamang ang papahid. Para kasing hahalayin ako nun. Ako na lamang ang nagpunas nun. Maging yung bandang puwet ko ako na rin. Loma, baka ipagsabi mo to Tumahimik ka diyan. Hindi lang ikaw yung ginawan ko ng ganito. May kapwa ko din babae. Matapos magpahid nun ay naglatag ng banig sila Loma. Tapos ito namang si Berto ay lumabas ng bahay at sinara ang pintuan. Ang dumituloy ng nilalaman ng isip ko nun. Inutusan ako nila Loma na tumaob. Tapos idipa ko umano ang kamay ko. Dagdag pa niya. Matapos ko daw mabasbasan ng nakatalikod. Tumayhaya daw ako noon habang nakadipa pa rin ang kamay. Ibang klase yung basbas na to, Sir Seth. Akala ko kasi noon, papahiran ng laway sa noo, ihipa ng bunbunan, para bang gamot sa usog at bate. Kasi nga nabanggit na sa akin ni tatay kung paano isinasagawa umanong basbas. Pero hindi niya nabanggit sa akin na maghuhubad pala. Maya ka ba namang kaklase ko pang nag-asikaso? Para na rin sinabing nawalan ako ng sariling dignidad nun.
Nakataob ako noon na parang bubuyog. Kung kahihiyan lamang siguro ang pag-uusapan, yun ang pinaka nakakahiyang pangyayari sa tanang buhay ko. Nang mga sandaling yon, napapaisip na ako kung bakit ko pa pinasok ang ganito. Hanggang sa makaramdam ako noon ng tila ba may pinapahid sa bandang likuran ko. Likidong malamig. Sa batok yon. Sa bawat bisig ko at sa bandang balakang na para bang pakrus yon. Nakakarinig ako ng pagmumuni-muni. Boses ni Manong Ben ito. Doon ko napagtanto na siya ang nagpapahid sa akin. Matagal ang pagmumuni-muning yon. Pansin kong may ipinatong sa bandang abaga o likod ng balikat ko. Mainit-init naman ito. Nakakaamoy ako ng samyo ng kamangyan at insenso. Tapos medyo bumigat ang pakiramdam ko. Yun bang parang tinatrangkaso ako nun. Ilang saglit pa. Pinatihaya na ako pero bago ko ginawa yon, sinipat ko muna kung sino ang nasa paligid. Baka kasi naroroon sila Loma. Tumahiya ka na. May iba tayong oras dong. Baka hindi magtugma. Wala na akong nagawa nun. Tumihaya na lamang ako at ipinikit ko ang mga mata ko. Aminado ako noon na nakikita nila yung ano ko. Narinig ko pang biglang humagikik ng tawa itong si tatay sa labas nun. Nailalarawan ko sa isip ko noon ang kabuang itsura ko na para bang inaalay ako. Ganon din ang ginawa sa akin. May pinahid ng malamig na likido tapos may pinatong. Pero sa pagkakataong yon, binuka ko ang mga mata ko para malaman kung ano ang pinatong. Bunot na nag-uusok yon. Pero nang mahagip ng mga mata ko sila Loma na nakatingin din pala sa akin ay muli ko na lamang ipinikit yung mga mata ko. Ang lakas ng pagkabog ng dibdib ko. Parang nadidepress ako noon. Hanggang sa sinabi na ni Manong Ben na magbihis na umano ako. Dali-dali akong bumangon kasabay ng pagtabon sa ano ko noon. Sinipat ko sila Loma. Nasa gilid ko na pala ito. Malapitan yon. Nakatitig sa akin. Galante naman yung titig nito na maayos na hindi yung tipong matatawa. Hindi katulad ng tatay ko na sa mga sandaling yun ay nakikita ko siya sa labas at umiiling ito habang nakangiti. Nabanas ako nun. Matapos ko lang makapagbihis ay lumabas ako ng bahay at sinabi ko kay tatay na bakit hindi niya ipinaalam sa akin na ganun pala ang basbas. Bakit ang narinig ko nun ay ang pangtanggal usog lamang. Ayon naman kay Tatay Gabul, hindi niya umano sinabi gawa ng alam niyang tatanggi ako. Ganon din umano ang nangyari sa kanya noon. At yung nagpahid umano sa katawan niya ay ang mag-aaral ni Manong Ben noon. Nananay ko na ngayon. Kung gaano umano ako nahiya ay ganon din si tatay noon. Mabuti umano at wala akong naramdamang sakit dahil hindi katulad niya na parang iniihaw. Sobrang init umano ng katawan niya. Sabi ko na nga ba, ibang kalalabasan. Bagay na masasabing magiging malakas ka pa sa akin dahil wala kang naramdamang sakit eh. Tama lang na pinaligo kita sa talon. Tapos na ang basbas mo. Kulang na lang ng pagsasanay at pagpapakilala. Hindi ko inaasahan yon. Kaya pala hindi humahad lang ang nanay ay dahil may karunungan din pala ito. At dating naging mag-aaral ni Manong Ben. Namangha ako syempre. Malapit kami sa isa't isa ni nanay pero wala siyang nabanggit sa akin patungkol dito. Kung hindi sinabi ni tatay ay hindi ko malalaman ang katotohanan kung bakit sila nagkakilala. Ayon pa kay tatay, babalikan niya umano ako doon 2 araw mula noon. Hindi na ako nagsalita noon. Umalis si tatay pagsapit ng hapon habang ako naman ay kinausap ni Manong Ben. Ang sabi nito, sasamahan daw ako nila Loma.
Bukas daw ito ng madaling araw. Tinanong ko kung saan ako dadalhin. Ayon kay Manong Ben, pagpapakilala umano noon sa mga tumutulong sa kanya. Dahil ang basbas ko ay galing sa kalikasan at may mga gumagabay dito. Yun na umano ang ipapakilala sa akin nun. Huwag lamang umano ako matakot. Kinabukasan ng madaling araw, ginising ako ni Berto. Oras na umano, inaantay daw ako ni Loma sa labas. Walang ano-anong bumangon naman ako nun. Pagkalabas ko ay naroroon nga si Loma. Kalmado lang na parang maraming beses niya na itong ginawa. Sumunod lamang ako sa kanya nun. Siyempre, wala akong suot na tsinelas. Dito kasi lagi kong naaalala ang tsinelas ko sa mga sandaling tatapak na ako sa lupa. Naiwan ko ito dahil sa pagmamadali ni tatay nun. Habang naglalakad, nagtatanong ako kay Loma kung sino ang ipapakilala sa akin. Nabanggit kasi ni Manong Ben na may gumagabay sa pagbasbas nun. Tinanong ako ni Loma kung naniniwala ako sa lamang lupa. Yun umano ang makikilala at makikita ko. Malapit lamang umano yun. Sa unahan lang. Mabilis akong kinilabutan nang marinig ko ang mga litanya ni Loma. Lamang lupa pala. Akala ko ay tao lang na may malalim na karunungan. Malapit lamang umano kaya kinakabahan na ako noon pero hindi ko inakalang sobrang layo pala nito. Sumikat na lang ang araw pero hindi pa kami nakakarating. Bukid na literal na ito at wala nang bakas na daanan ng tao. Sumusuot na lamang kami noon sa kung saan-saan hanggang sa makarating kami sa isang batis. May sandayong yon. Ang sandayong ay kawayan kung saan ito ang dinadaluyan ng tubig na tumatagas doon sa batis na yon. Mahabang kawayan ito at parang nakatarak ito sa malaking puno ng nara. Sa ugat banda. At siguro ay may bukal doon. Ayon kay Loma, ang nagkabit daw ng kawayan ay ang kapatid niyang si Berto. Dagdag pa nito, meron daw akong makikita noon. Tao ang makikita ko pero kung nanaisin ko umano na hindi tao, ipapakita nito ang totoong itsura niya. Tao ba yung gusto mo? O yung itsura talaga nito? Tanong nila Loma. Abay syempre Sir Seth, pinili ko kaagad ang tao. Sino naman ang pipili doon sa hindi tao, di ba? Na alam ko namang nakakatakot talaga ang itsura nun. Bukang bibig kasi ng tatay ko kung ano ang itsura ng lamang lupa. Maraming klase at ang karamihan dito. Hindi maganda ang gawain. Pagkasabi ko ng tao, tumango sila Loma at naupo ito sa isang banda. Ako naman noon ay sobrang nagtaka. Nagtanong ako kung nasaan na ang ipapakilala niya sa akin pero hindi nagsalita sila Loma noon. Kinukulit ko siya pero wala talaga. Sabi ko pa, ano bang ginagawa namin doon? Pero wala pa ring tugon. Hanggang sa may nakita akong bata. May dala itong 2 galon na nakasabit sa sinangayan. Ang sinangayan, ito yung kawayan na may kalawit sa bawat dulo. Dito sinasabit ang mga bubuhatin. Kalmado lamang yon tapos nag-iigib ng tubig sa sandayong na yon. Karaniwan lang ang pagkakakilatas ko sa kanya pero biglang pumasok sa isip ko kung bakit may bata doon. Sobrang sukal ng lugar na yon at wala akong nakitang bahay. Ultimong bakas ng tao sa daan. Wala. Hanggang sa nagsalita itong sila Loma. Ipinakilala niya ako sa batang ito na nagngangalang Sorel. Maaga kaming dumating para ipakilala siya sa iyo. Doon ko pa napagtanto na ang batang yun ay hindi tao. Ang pangalan nito ay Sorel. Tumigil ang batang yun sa ginagawa. Nakangiti pang lumapit sa akin. Nakatitig lang pero hindi nagsasalita yon. Yung mga mata niya, hindi man lang pumipiyok.
Nakadilat lamang ito na para bang nakakita ng nakakamangha. Maya-maya pa ay may dumating na isa namang ubod ng tandang babae. Purong uban na ang buhok nun. Bumababa yun patungong sandayong. Hindi ko alam kung saan ito galing. Ang tanging alam ko lang sa mga puntong yon, isa ito sa mga nilalang. Tinawag ito ni Loma sa pangalang Manang Kika. Nakatitig sa akin pero hindi nakangiti nun. Nakasimangot. Napakasama ng itsura. Para bang galit na galit. Kinalabit ko si Loma at sinabi kong, hindi kaya aswang yan? Aba Sir Seth, yung sinagot ni Loma. Kung ano man umano ang sinabi ko, tama umano. Huwag umanong titigan gawa ng nagagalit umano ang aswang kapag tinititigan. Hindi ako nakapagsalita. Hindi lang lamang lupa ang balak ipakilala sa akin kung hindi pati aswang din. Lumapit ito ng lumapit. Inamoy-amoy niya ako. Ganoon na lang ang pagpipigil ko noon sa paghinga kasi nga napakabaho ng matandang yon. Para bang natatakam yon. Kapansin-pansin na nanggigigil ito sa akin. Matagal ko nang nakikita ang binatang ito. Anak ata ito ni Gabul. Wika ni Manang Kika noon. Sabi naman ni Loma ay tama umano itong aswang na ito. Sinabi niya ring may basbas na ako. Kailangan ko lang umanong malaman ng mga bagay na hindi alam ng iba para na rin hindi na maging bago sa akin ang lahat. Mabait naman si Gabul. Walang problema. Ramdam ko ang pagkatakot mo, Dong Amil. Huwag ka mag-alala. Walang mangyayari sa'yo. Kaibigan ako at lahat ng mga nakatira dito. Mga kaibigan mo. Kapag may kinakailangan kang malaman sa mga aswang magpunta ka lamang sa bahay ko. Nasa ibabaw lang. Hindi na ako magtatagal, Loma. Alam mo naman sa ganitong oras ay nagpapahinga ako. Pagkatapos magsalita ng matanda, umalis ka agad ito. Pero kung gaano kabagal ang paglapit nito sa akin noon, ganun naman kabilis ang paglalakad nito pag-alis. Na animoy parang hindi nakasayad ang mga paa sa lupa. Loma, wala ka namang sinabing may aswang Sabi mo lamang lupa lang. Ay naman kay Loma, lahat naman umano ng nabubuhay sa lupa ay lamang lupa. Maging ang tao, lamang lupa din. May hindi lang maayos na pagkakaintindi dito ang ilan kaya ang lamang lupa, mga impakto. Hindi ko alam kung ano itong pinagsasasabi ni Loma pero pinili kong maniwala na lamang nun. Sa bagay, nasa lupa naman ako. Ang hirap namang sabihing lamang dagat, diba? Paglingon ko noon sa bata, wala na yun sa bandang dulo ng sandayong. Nagtanong ako kay Loma kung saan na yun nagpunta. Ang sabi naman nito, nasa tabi ko lamang umano. Mabilis kong nilibot ang paningin ko sa kinakatayuan ko noon pero wala namang bata. Kaya sinabi ko sa kanya na huwag niya na akong tinatakot. Hindi ka naniniwala, Amil? Ipikit mo yung mga mata mo at pakiramdaman mo siya. Maririnig mong boses niya. Duda ko sa mga sinabi ni Loma pero pinikit ko talaga ang mga mata ko noon para na rin mapanatag. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng boses. Hagaw-haw lamang ito. Yun bang tinig na nagmumula sa malayo? Pero malinaw at naiintindihan ko ang mga sinasabi nun. Alaga ko na umano siya. Hindi na siya aalis sa tabi ko. Habang buhay na daw siyang susunod sa akin nun. Idinilat ko mga mata nun at sinabi ko kay Loma kung anong nangyari. Mabuti ka pa may alaga. Yung iba dito hindi nagustuhan Ikaw lang ata yung tatay mo. Meron nun. Positibo kasi yung enerhiya mo na katulad ng sa tatay mo. Bata talaga siya pero isa siyang engkanto. Mabait yan.
Kung gusto mo siya makita, sabihan mo lang. Pero kung matatakotin ka, wag na. Dahil hindi mo talaga magugustuhan yung itsura niya. Tama palang sinabi ni Tatay Gabul. May ilang mga tao na sinusundan ng mga elemento. At ang elementong ito, gustong-gusto ang taong yon, na siya namang magiging gabay at tagapag-abiso kapag may panganib. Para bang pangitain lang. Yan lang ay sa mga nilalang na likas na mabuti, dahil ibang usapan na kapag likha ng dilim. Wala na akong magawa nun. Pumasok na sa katawan ko ang batang ito bilang gabay, kaya't kasama ko na siya palagi. Depende kung mapapanatili ko ang sinasabing kabutihan ng loob ko noon. Akala ko noon ay yun lamang ang magpapakita, pero ilang saglit pa ay may 4 na tao ang dumating na aakalain mong mga mandirigma dahil sa kisig ng pangangatawan. Nakasuot ang mga ito ng kasywal na kasuotan. Nakalimitan ay makikita natin sa isang magsasaka. May nakasombrerong dibanig pa nga nun. Basta sa pagkakatansya ko ay mas matangkad pa sila sa tatay ko. Malapad at ang lulusog nila. Hanggang sa lapit lang naman ito. Matapos akong ipakilala nila Loma, umalis din kaagad ang mga yon. Doon na nagpasya ang babae na umuwi na raw kami. Ang ilan umano sa mga ipapakilala niya ay kusa na lamang lalapit sa akin nun. Marami kasi dapat ang dadating doon, pero iilan lamang ang nagpakita. Pero lahat naman daw ng mga yon, makikita ko talaga. Kagaya ng naranasan ng iba. Minsan ay dumadalaw ang mga ito. Ang sabi ko naman ay sana, huwag akong gulatin sa pangit na mukha. Kung tao ang nagpakita sa akin sa una, ay sana yun din ang dadalaw sa akin. Ayon naman kay Loma, depende daw yun sa kanila kung susunod ba o hindi. Dire-diretso na yun. Hindi na ako sumaglit pa nang makarating kami sa bahay ni Manong Ben. Hanggang sa paalam lamang ako noon dahil ang sabi niya, tapos na umano ang basbas. Ang tatay ko'y inaasa na tatagal ako sa lugar kasi nga baka hindi magpakita mga nilalang. Pero nagpakita kaagad ang mga ito sa unang araw pa lamang. Bumungad kaagad ang masayang mukha ng tatay nang makarating ako sa amin noon. Si nanay ay kasalukuyang naglalagay ng parol. Ilang araw na lamang kasi Pasko na. Kaya nga ako nagkaroon ng panahon sa pag-aaral ng karunungan dahil bakasyon noon. Nagkataon din sa puntong yun na may inaasikasong pasyente ang tatay. Ang sabi niya sa akin ay ako manong humarap. Masusubok ko daw ang kakayanan ko sa ganung estado ng pasyente na may malalang sakit dahil sa kulam. Kako naman kay tatay, hindi ako marunong sa paggamot sa kulam noon. Gawa ng ang una niyang itinuro sa akin ay yung mga karaniwang sakit lamang kagaya ng bati. Hindi mo pa nasubukan pero nakita mo naman na kung ano mga ginagawa ko, di ba? Yun lang ang gagawin mo. Tingin ko alam mo din yung sinasabi kong kataga eh. Mabigatan ito anak ha. Pero kayang-kayang indahin ng katawan mo yan. Lalo na't may basbas at may karga na kagad ang kaluluwa mo. Nakita ko ang pasyente ng tatay na nasa beranda namin. Batang lalaki ito. May kasamang babae na wari ko pa. Yun ang nanay. Kung titingnan ay parang wala namang sakit pero nang lapitan ko ito at pulsuhan, bigla na lamang sumimangot ang mukha nun. Binitawan ko kaagad. Karaniwan na ang paunang suri na tinatawag na pagpulso. Sa mga marurunong sa gamutan, ganito ang kanilang pamamaraan. Hahawakan sa pulso ng isang pasyente habang ang isang kamay naman ng albularyo nakadampi sa ibabaw ng braso. Iinatin lamang ang kamay at pakikiramdaman ng tibok ng pulso nun. Marunong akong kumilatis ng sakit sa pamamaraang yon. Sinabi kasi sa akin ng tatay ang mga batayan at kapag hindi nakuha sa pulso, sa may likod naman. Sa ibaba ito ng pako-pako o yung tinatawag na shoulder blade. Ididiin lamang doon ang 2 daliri
habang nakahawak naman sa batok ang isang kamay. At kapag hindi pa natukoy kung ano ang sanhi ng pagkakasakit ng tao, sa mga mata na ito titingnan, madali lang alamin ang sakit dito. Basta, kami lamang ang nakakaalam nun. Mapasakit na normal hanggang sa kinabibilangan na ng kababalaghan, malalaman dito. At doon ko nakita na kinukulam nga. Ang ginagawa ng tatay noon ay hindi niya ginagapos sa mangkukulam. Bagkus ang ginagawa niya, hinahawakan niya sa ulo, mag-uusal ng 5 kombinasyon at ihip sa mata. Ilang saglit lang ay parang pinuputak din ang pasyente nun, nang ibig sabihin ay gumaling na ito. Yun ang isinagawa kong proseso. Matapos nun, nangyari nga yung parang pinuputakte dahil kamot ito ng kamot sa katawan. Si tatay ay tinapik ako sa balikat at ang sabi niya, kapag bibisita umano ang mangkukulam, ako umano ang kakausap nun. Prangkahan umano ang sasabihin ko at hindi ako dapat maawa. Tama kayo nang narinig. Bibisita ang mangkukulam at ito din niyang salarin. Alam niyo kung bakit? Lumipat sa kanya ang kulam. At hindi niya mapapagaling ito kahit galing pa sa kanya ang sumpa. Hawak ko ng sumpa nun. Ako na ang lumalabas na kumukulam sa kanya. Kapag medyo ma-pride ang mangkukulam, ikakamatay niya ito, lalo na kapag hindi dumalaw sa bahay at nagmatigas yon. Ilang araw ang lumipas, may dumalaw na isang lalaki. Binata pa ito. Ang edad sa pagkakatansya ko ay nasa mahigit 20. Yun ang salarin. Kaagad niyang inamin na may kasalanan siya nun at dapat siyang makapag-areglo. Pagkalayo ng pinanggalingan nito, taga Guimaras pa. Ang sabi ay ako ba daw ang manggagamot sa lugar? Gawa ng ako talaga ang bumungad kaagad dito. Yung mga magulang ko noon ay may dinaluhang salo-salo. Doon ito sa kaanak namin nakakauwi lamang galing Japan. Hindi ako yung tanyag na manggagamot dito. Ako yung anak niya. Pero ako yung nagpabalik ng sumpa na ipinukulmo sa bata. May karamdaman ka, no? Ano bang kasalanan ng batang yun at bakit mo kinukulam? Ayon sa lalaki, napag-utusan lamang umano siya. At ang nag-utos sa kanya ay ang kabit umano ng asawa noong ina ng batang yon. Itago natin ang mangkukulam na ito sa pangalang June. Hindi niya totoong pangalan dahil nga walang pahintulot itong kikwento ko. Kumbaga hindi ako nakapagpaalam kung ayos lang ba nasambitin ang totoo niyang pangalan. Ganun ba? Yung pagpunta mo dito, para tanggalin ko ba yung sarili mong kulam? Oo kaibigan, malakas na pantok din ito. Kapag tumagal baka mamatay ako. Tumango ako at pinapasok ko siya sa bahay. Pero binalaan ko siya noon na huwag magbalak gumante dahil malilintikan talaga siya sa akin. Tatanggalin ko yung kulam ha, pero uutusan kita. Kulamin mo yung nag-utos sa'yo. Tapos ang orasyon na ginamit mo, ipasa mo sa akin. Para sa akin lalapit yun sa oras na magpagamot sa iba. Ako ang tutumbuking salarin. Ako na yung bahala doon. Patitinuin ko lang. Walang problema kaibigan. Kung gusto mo, dito ko pa isagawa yung pagkulam sa kanya eh. Tapos dito manggagaling yung presensya ko. Hindi ko na siguro kinakailangang ibigay ko pa yung orasyon ko. Kasi sa akin lang yun eh. Sapat na yung presensyang iiwan ko dito para ikaw yung lapitan. O yung ikaw yung lalabas sa tawas sa oras na magpagamot siya sa iba. Nagkasundo kami noon. Doon niya nga isinagawa ang kulam. Parang maangas akong magsalita noon at ipinapalabas kong napakagaling ko na pero ang totoo, hindi pa talaga. At lalong-lalong hindi pa ako nakakakita ng proseso sa pangkukulam. Akala ko'y simple lamang yon. Pagkatapos ko siyang gamutin, nananabik akong masilayan ng proseso. Pero napamura ko nun. Nautusan pa ako. Pinakuha ko ng bungo.
Siyempre saan ko naman pupulutin yun, di ba? Sa sementeryo. Hindi daw pwede na siyang kumuha. Dapat ako ang unang makakahawak sa bungong yon. Dahil nga ako daw ang magiging kaukulang salarin sa oras na matapos ang kulam na yon. Anong gagawin ko? E di sumunod na lamang ako sa hinayupak. Nagdala ako ng sako. Maliit na sako at kahit diring-diri ako, tiniis ko na lamang ito. Pasintabi po, napag-utusan lamang po ako ha. Isa sa uli ko naman to pagkatapos eh. Huwag lang po kayong dumalaw sa amin. Kinausap ko pa yung bungunon. Napapailing na lamang ako ng mga sandaling yon. Nagmukha akong magnanakaw ng kalansay. Baka kasi hindi makontento itong mangkukulam kaya nagdala na rin ako ng ilang mga buto. Dinala ko pati ang panga at 2 binti nun. Nagdadabog pa ako nang makarating sa bahay. Lalo na nang makita ko ang mangkukulam na nagtitimpla ng kape at feel at humpang hayop. Inalok pa ako nun ng kape. Hilaw ko namang initian yon. Sabay-sabing, ayos lang Jun, pero dapat pala tinuluyan na kita no? Napakahasol lang tong pinapagawa mo. Ano bang gagawin mo dito sa bungo? Wala akong gagawin dyan. Ikaw ang may gagawin. Titirikan mo lang ng kandila tapos ako nang bahala mag-usal. Pakilapag dyan sa papag. Sa gitna para pabor na pabor. May paduro-duro pa tong mangkukulam na ito na parang amo. Yung ekspresyon ko noon kung sa Bisaya pa, hilasa sa giatay. Pero wala akong magawa kung hindi ang sundin ito. Ako din naman ang may kasalanan at hindi ko siya masisisi nun. Matapos noon ay kumuha kaagad ako ng kandila para tapos na kaagad. Hinga lang, itim na kandila ang hinahanap. Saan naman ako makakakuha nun? Ayon sa kanya ay bumili daw ako sa sementeryo. Sa mga nagtitinda lamang ng kandila doon, mabibili ang itim na kandilang ito. Bad trip ako nun. Kung sinabi niya sa akin na sa sementeryo palang kandila makukuha ay dapat isang lakad lang ako nun, di ba? Kala mo'y malapit pa. Sa lungsod pa naman banda yon. Sa mismong sementeryo ng Rojas, kung saan may mga inilibing na ditong aswang. Bumalik ulit ako noon pero bago ako umalis ay sinigurado ko muna kung may ipag-uutos pa ba ito. Ayon naman sa kanya ay yun lang ang kinakailangang sangkap. Ipinakita ko sa kanya ang kamao ko dahil kapag ipinag-utos pa ito, susuntukin ko na talaga. Tama ang mangkukulam. Nasa bandang sementeryo nga mabibili ang kandila. Medyo may kamahalan ito. 10 beses ang presyo kumpara sa karaniwang kandila nun. Nakapagtataka pero kaagad pumasok sa isip ko na sideline ito ng mga nagtitinda. Dahil ang sementeryo talaga ang daungan ng mga mangkukulam. Kaya hindi din maipagkakaila na ang mga mangkukulam na ito ay doon din bibili ng itim na kandila. Para bang sinabi na rin na pati ang nagtitinda may masamang kaluluwa. Hindi naman sa nila lahat. Katunayan ay maraming beses akong nagtanong kung saan banda makakabili. Kasi mga hindi lang naman nag-iisang nagtitinda doon. Pero may biglang lumapit sa akin noon. Pasikreto pa ito na animoy tendero ng ipinagbabawal na gamot. Yung lumapit ding yon ang nag-abot sa akin ng kandila. Makakabili ka nito na parang nasa black market. Parang nakabili ka ng hindi pangkaraniwang gamit sa mga bihirang tao at lugar. Nang makarating ako sa bahay, naabutan ko na ang nanay at tatay ko. Parang hindi sila nagtataka nun. Naroroon pa ang mangkukulam at nakalatag pa sa saigang bungo. Pero nagpakilanlan na pala sila sa isa't isa. Inamin itong mangkukulam na pangalanan na lamang nating June na siya nga ang mangkukulam. Inutusan ko daw siya na kulamin yung kabit nun. Ako pa daw yung umutos. Parang ako pa nga yung lumalabas na inuutusan eh. Asiwang-asiwa ang katawan ko sa katotohanan nun dahil dapat kasi galit itong mga magulang ko dito kay June eh. Pero naabutan ko itong maayos ang pakikipagturing ng mga magulang ko. Kala mo'y hindi kampo ng dilim ang bisita.
Parang bakasyonista pa ito dahil pinaghanda talaga ng tatay na makakain. Sabagay, kapag tiningnan mo naman talaga mukha nito ni June, mabait naman. Amil, mabuti sigurong pag-aralan mo din yung proseso niya nang mas lumawak naman yung kaalaman mo. Mabait na bata naman pala ito, pero ibang panig lang yung karunungan. Anong mabait yan, tay? Sana nga tinuluyan ko na lang eh. O ito na yung kandila, iturok mo sa noo mo. Sandali, hindi ko pwedeng mahawakan yan. Ikaw yung titirik dyan. Doon ko naalala nga ako nga pala. Sana pala ako na lang kumulam noon. Ginawa ko na nga yun. Sina nanay at tatay ay lumabas ng bahay. Ito na rin ay dahil sa sinabi ni June. Dapat ay kami lamang daw umano dalawa sa loob noon. Hinding-hindi ko makakalimutang kakalubog pa lamang ng araw. Hindi pinabuksan ni June ang mga ilaw. Ipinasara niya ang pintuan at bintana. Napakadilim sa loob ng bahay, maliban na lamang noong sindihan ko na ang kandila. Hindi ko alam na nagsisimula na pala siyang mag-usal noon. Magkakaharap lamang kaming dalawa na parang baliw na nakaupo na parang Buddha. Ang tagal niyang natapos sa pag-uusal hanggang sa may kinuha siya sa kanyang bulsa. Barya yon. Nagtanong ako sa kanya kung para saan ang barya. Sabi naman sa akin ni June, galing umano yon sa kabit. Ilan daw sa mga mangkukulam kapag napag-utusang kumulam ng isang tao ay naninigurado din. Kumukuha din sila ng bagay na galing sa nagpakulam. Alam nilang may balik ang lahat ng ginagawa nila, lalo na kapag mabuting tao ang kinukulam nila. Kaya paparusahan umano nila ang nagpapakulam nun. Kahit papano'y namangha ako gawa ng may prinsipyo pa rin palang mga mangkukulam. Huwag ka masyadong dumikit, Amil ha. Baka sa'yo dumapo yung bukol. Gumilid ka. Tinatamaan ka ng talandro ko eh. Wika ni June. Sabay hawi nito sa akin ng pagkalakas-lakas nun. Nawalan pa ako ng balanse at kamuntikang matumba. Halos mapamura ako. Abay, mantakin niyo ba namang para akong tinaboy na bata pero siyempre kinabahan ako nun. Ganun palang proseso nila. Bakit may bukol, June? Kasimple naman. Bulutong hindi kaya galis. O mas maganda pag agnasin mo kaya yung masayalang bahagi. Engot ka ba? Baka mamatay. Konsensya ko din yun. May konsensya ka pa? Alam mo namang nakakamatay talaga yung kulam. Naguhugas kamay ka na lang eh. Pero ayon dito kay June, tapos na daw ang pagkulam niya. Dapat ay sinabi ko umano ang hiling ko kanina pa. Pinapabuksan niya na sa akin ang ilaw. Dinilaan niyang daliri niya at pinahid ito sa noo ko. May kabilisan yun kaya nabigla talaga ako at kamuntikan ko siyang masapak nun. Anong ginagawa mo? Anong kala mo sa akin na usog? Nilipat ko na sa iyo yung presensya ng usal. Ikaw na yung salarin at hindi ako. Bahala ka. Labas na ako dyan. Hindi na lang ako nagsalita pa. Pinaihipan niya sa akin ang kandila nun. Ito na umano ang pagsarado at pagselyo ng kulam. Yung barya ay ibinigay sa akin. Kapag pagagalingin ko daw ang kabit ay basagin ko lamang umano ang karga ng baryang yon dahil karaniwang sumpa lamang umano yon at napapagaling ito. Alam ko naman daw ang pamamaraang pangbasag dahil manggagamot ako. Kapag hindi ko daw nabasag, pwede kong ilagay daw sa krusang daan sa sentro mismo ng kalsada na crossing. Anong mangyayari kapag nalagay ko dun sa gitna? Kapag may dumampot, lilipat dun sa dumampot na inyong kulam. Yan, magaling na dyan yung kabit. Akalain mo, may pagkapilyo pala itong si June. Paano ba naman? Lilipat daw kapag may dumampot. Tapos gagaling na yung kabit. Paano naman yung dumampot, diba? Yun ang kawawa. Kaya naman sa pilitan kong hiningi sa kanyang orasyong pangbasag niya. Gawa ng magkakaiba ang pambasag ng itim na karunungan at puti.
o kanan at kaliwa nun. Ayun, ibinigay niya din sa akin ng bantaan ko siyang papatayin na hindi siya makakauwi ng buhay. Nga pala, sa mga na-curious tungkol sa nabanggit na barya na ilalagay sa gitna ng crossing. Totoo po yun. Kahit sinong biyasang tanungin niyo ay alam ito. Tukmang-tukma ito dahil totoo talaga na humihingi ng barya itong mga mangkukulam sa umuutos sa kanila. At ang tawag sa baryang ito ay ganti. Kadalasang iginaganti na mangkukulam ay yung mga sumpang hindi nila napapagaling. Kahit mga albularyo pang biyasa ay hindi napapagaling yon. Kaya kapag nanggamot ang albularyo ng may tama ng baryang ganti, ginagamitan din nila ito ng barya para tanggalin ang sumpa doon sa tinamaang tao. Mawawala lamang ang sumpa sa baryang ganti sa pamamagitan ng pagpapasa-pasa nito. Unti-unting hihina ang bisa nun. Kaya nilalagay sa crossing para mailipat naman sa iba. Tapos ang makakadampot nito, magpapagamot naman yun. Tapos yung ding barya ang gagamitin para tanggalin ang sumpa. At muli itong ilalagay sa crossing hanggang sa mawala na ang lakas ng sumpa hindi katagalan. Napakakomplikado pero nakakamangha dahil nangyayari po talaga yon. Itong si June, hindi pa pinauwi ng tatay. Nanigurado din kasi kami noon, hanggat hindi magpapakita ang kabit ay doon muna mananatili si June sa amin. Aba, akalain niyo Sir Seth, parang gusto pa nitong manirahan sa amin kasi nga libre kain eh. Doon ko palang nalaman na ulila na pala sa magulang itong si June. Kapwa mambabarang at mangkukulam ang mga magulang niya. Pinatay ang mga ito nung bata pa siya. Nakaramdam ako noon ng pagkaawa sa kanya. Kahit ganoon ang karunungan niya ay napakabuti naman ito. Siguro, nagagawa niya lang mangkulam para mabuhay. Ilang araw ang nakalipas, iginagala ko na si June. Magkaibigan na kami at natutuwa na ako sa kanya imbis na nababanas. Sobrang lakas ng sense of humor niya. Mapapahagiki ka talaga ng tawa sa simpleng biro na may kasamang napaka-inosenteng mukha nun. Hanggang sa nakapagdesisyon na lamang ang mga magulang ko noon na kupkupin na lamang ito. Lalo na nang malamang walang permanenteng tirahan. Barong-barong lamang umano ang inuukupahan niya nun. At nasa gilid ito ng bahay ng kanilang kaanak na kinakamuhian naman siya. Parang naging kuya ko lang ito. Pero mas matanda ako sa kanya. Mag-isip.